Hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Masisigurong magagawa ang tama at mabuti kung pipiliin natin ang mas mataas na antas ng pagpapahalaga kaysa sa mababang antas ng mga pagpapahalaga. May apat na hierarkiya ng pagpapahalaga ayon kay Max Keller. Ang unang hierarkiya ng pagpapahalaga ay ang sensory o pandamdam na pagpapahalaga. Ito ang ituturing bilang pinakamababang antas ng halaga. Ito ay tumutukoy sa mga halagang nagdudulot ng kasiyahan sa pandamdam ng tao o pleasure. Kasama dito ang mga bagay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan. Halimbawa, pagkain, damit, tirahan, at pera. Ang ikalawang hierarkiya ng pagpapahalaga ay ang vital or pambuhay na pagpapahalaga. Ito ang mga pagpapahalagang may kinalaman sa mabuting kalagayan ng buhay o well-being, tulad halimbawa ng pakikipag-ugnayan sa kapwa-tao, pagtulog or pamamahinga, pag-eehersisyo, at pagkain ng masusustansyang pagkain. Ang lahat ng nabanggit ay mga bagay na pinahahalagahan ng tao upang masiguro niya ang kanyang kaayusan at mabuting kalagayan. Ang ikatlong hierarkiya ng pagpapahalaga ay ang espiritual o espiritual na pagpapahalaga. Maituturing na mas mataas ang pagpapahalaga nito kaysa sa dalawang unang nabanggit. Ang pagpapahalagang ito ay tumutukoy sa mga pagpapahalagang para sa kabutihan, hindi ng sarili kundi ng mas nakararami. May tatlong uri ang pagpapahalagang ito ayon sa aklat na Problems of a Sociology of Knowledge na isinulat ni Max Keller. Una, ang pagpapahalagang pangkagandahan or aesthetic values. Ikalawa, ang pagpapahalaga sa katarungan or value of justice. At ang ikatlo ay ang pagpapahalaga sa ganap na pagkilala sa katotohanan or full recognition of truth. Ang ikaapat sa hierarkiya ng pagpapahalaga ay ang holy or banal na pagpapahalaga. Ang banal na pagpapahalaga ay ang pinakamataas sa lahat ng antas ng mga pagpapahalaga. Tumutukoy ito sa mga pagpapahalagang kailangan sa pagkamit ng tao ng kanyang kaganapan upang maging handa sa pagharap sa Diyos. Ang pagkilos tungo sa kabanalan, ang katuparan ng kaganapan, hindi lamang ng materyal na kalikasan ng tao, kundi maging ng kanyang espiritual na kalikasan. Muli, ang apat na hierarkiya ng pagpapahalaga ay ang mga sumusunod. Una, ang sensory values or pandamdam na pagpapahalaga. Ikalawa, ang vital values or pambuhay na pagpapahalaga. Ikatlo, ang spiritual values or espiritual na pagpapahalaga. At ang ikaapat ay ang holy values or banal na pagpapahalaga. Bagamat iba-iba ang antas ng pagpapahalaga ng tao, mahalagang hamon sa atin, lalo na sa iyo, ang pagsasabuhay ng mas mataas na antas ng pagpapahalaga sa isang sitwasyon. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagpiling gawin ang mas mataas na antas ng pagpapahalaga kaysa sa mababang antas. Kapag nagawa mo ito, masisiguro mong ginagawa mo ang tama at pinipili mong gawin ang mabuti.